minamahal kong kababayan. Ito po ang inyong lingkod, Governor Presby Velasco. Inaanyayahan ko po kayong manood at sumubaybay sa ating programa, Presby with Love. Kasama ko po dito si Speaker Lord Alan Velasco, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak. Atin pong tatalakayin at bibigyan linaw ang mga isyong napapanahon, kaugnay po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at suwestyon sa aking official FB page, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque, o tumawag o mag-text sa telepono 0930-510-2411. Patuloy po tayo mag-ingat mga kababayan at manalangin po tayo na sama-sama nating malampasan itong krisis at pandemyang ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise be with you. Magandang araw, Marinduque. Ako po muli si Romeo Matac Jr. ng Presidential Communications Operations Office, Philippine Information Agency. At mga kababayan, nandito na naman po tayong muli sa isa na namang mahalagang episode ng Presby with Love, kung saan po ay ilalahad ng ating mahal na gobernador ang mga proyekto ng Kapitolyo. Gayon din po tatalakayin ni Governor Presby ang mga napapanahong usapin na may kaugnayan sa pagpapaunlad ng ating pamahalaang panlalawigan. Tayo po ngayon ay sabayang sumasaimpapawid sa DZNS-FM 94.1 Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak 105.7 FM. Napapanood din po tayo mga kababayan sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3. Naka-simulcast na rin po tayo sa mga social media platform ng PIA Marinduque at sa official Facebook page ng Provincial Government, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque. Welcome na welcome po ang inyong mga komento, ang inyong mga suggestion at maaari po kayong makibahagi sa ating programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga katanungan at suggestion para sa ating mahal na gobernador gamit po ang mga numerong 0930-510-2411 na makikita nyo po sa babang bahagi ng inyong mga telebisyon o kaya ay maaari po kayong magpadala ng inyong mga concerns sa ating comment section box. Mga kababayan, tiyak ko, na-miss po kayo ni Governor Presby, kaya narito po siyang muli para sa inyo. Sa mapagpalang araw po, mga kababayan, katulad po nun dati, nandito po ang inyong Governor, Presby Velasco, Presby with you. At dahil po Presby with Love po ito, kasama po natin ang mahal na Speaker, Lord Alan Velasco, ang ating pong pinagmamalaking representante ng Marinduque, na siya pong pang-apat na pinakamataas na pinuno sa buong bansa. Katulad po ng dati ay nandito po ang Presby with Love at napapanood po tayo dito sa Lucky 7 Channel 3 at naririnig din po sa Radyo Natin Buwak at pati po doon naman sa Radyo Kamalindig, ating pong napakagaling na anchor doon, si DJ Yash. Ano po? So, ito na nga po ang ating programa at nandito po si Presby, Governor, at handa pong magbigay ng tulong sa ating mga kababayan. Kasama po ang ating magaling at masipag na si Speaker Lord Alan Velasco. So sana po ay patuloy po ang inyong panonood at pakikinig at marami po tayong mga mahalagang sasabihin para po sa makakabuti sa ating mga kababayan. Okay. Mga kababayan, kumatawag kayo dahil napakarami pong mga mahalagang mga impormasyon ang ibabahagi po sa inyo ni Governor Presby. Ilan nga ni po dyan ay yung may kinalaman doon sa Executive Order No. 29 at gayon din po sa lagay ng COVID-19 sa ating probinsya. Makapiling din po natin maya-maya ang ating pong Development Management Officer ng DOH Marinduque at tumatayo din po na Provincial DOH Officer ng DOH Marinduque o tinatawag po na PEDOHO, si Dr. Rowena Rachel Garcia.
Ito, Governor, talagang nakakaalarma yung pagtaas ng bilang ng mga tinatamaan ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Ano po ang update ng atin pong COVID-19 sa probinsya? As of September 2 po, mga kababayan, ay ang total cases po sa Marinduque, simula pa po naman ito nung Marso 2020, naging 1,970 na po. At itong total active cases po natin ay 386 po. At ito po ang breakdown sa ngayon, as of September 2. Ang buwak na po ang mas maraming nahahawa dito sa ating COVID-19. May 131 po tayo dyan sa kapital ng Marinduque. Ang Santa Cruz po ay pangalawa na po, 106. Mugpog ay 54. At Torrijos po ay 41. Ang Gasan po ay 37. At ang Benavista po ay 17. Sa ngayon po ay ang numero ng sinamampalad sa ating mga kababayan ay 92 po. At meron naman po tayong mga variants of concern, At meron po tayong variants na 4 na nakita na po ng Philippine Genome Center. Meron po yung Alpha, na yan po ay galing sa England, ay meron pong 5 dyan na tayong kaso. Yung Beta po ay 20. Yung Delta po ay 32 at yung Theta po ay 2. At ang ating pong talagang tinututukan ng pansin at panahon ay ito pong Delta variant. Nabanggit ko po, 32 po yan. At sa Santa Cruz po ay nakakita tayo ng mga 22. At dyan po talaga mas marami. Doon po sa Torrijos ay may 4 po. At Buwak ay may 2, sa Gasan po ay 2, at sa Mugpog po ay 2. So, medyo nakakaalarma po itong dami ng ating mga Delta variant na kaso. At alam nyo naman po, itong Delta variant ay masyadong mabilis makahawa at medyo malakas pong makapinsala. At minsan po, ilang araw lang ay medyo sinasamampalad na po ang ating mga kababayan. So, doble po talagang ingat. Triple pa po ang ingat dito sa Delta variant. Ito naman pong pagbabakuna ay meron na po tayong 32,938 na nabakunahan ng second dose. Halos 19.4% po yan. At ang tinatarget po natin ay 169,000. So may mga 130,000 pa po ang ating babakunahan, pero magaling naman po ang ating vaccination program. Magaling po ito mga vaccinators na pinangungunahan po ng ating PHO chief, si Dr. Jerry Caballes. Ang breakdown po niyang mga nabakunahan ay sa Buwak po ay may 10,192 na po yan. Sa Santa Cruz naman po ay may 8,384. Sa Mugpog po ay 4,175. Sa Gasan po ay 3,627. Sa Benavista po ay 3,545. At sa Torrijos po, 3,015. At ito naman po ang breakdown ng mga vaccines na na-receive na po natin galing po sa DOH at sa NTF sa pangunguna po ni Secretary Charlie Galvez. Ang Sinovac po ay may 72,000 na po tayong nakuha. AstraZeneca po ay 12,240. Yung Janssen po ay 9,000. Yung Sinopharm ay 10,000 po. So overall doses na natanggap po natin ay 103,240. At tinatrabaho po naming mabuti ni Speaker Lord Alan Velasco na makakuha pa po tayo ng mga additional na mga bakuna. At binibilisan po natin yan dahil po kailangan magkaroon tayo ng mas malakas na people protection
At yan lang po ay makakamit natin kung mapapabilisan yung pagbabakuna sa pagpapatupad naman ng vaccination program natin dito. Kaya itong ating mga kababayan ay pinapaalalahanan ko po kayo ulit. Ano po? Na magpabakuna na po pag nalaman nyo na pong ready na po yung ating mga vaccinators dyan sa iba't ibang vaccination sites. Kailangan po tayo magpabakuna. At least po ay maganda-ganda po ang proteksyon dito sa mga variants, lalo po sa Delta variant. At least po, ang sinasabi ng mga eksperto, at least mild lang po o baka moderate lang at the most. Ano po? So magpabakuna po tayo mga kababayan. Okay. Kaugnay po ng pagrami o pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa lalawigan, ay mas pinaigting nyo rin po ang mga panuntunan para naman po sa ating probinsya. At naglabas nga po kayo nitong Executive Order number 29 o ang Order Imposing a General Community Quarantine sa period po ng September 1 hanggang 30, 2021. Governor, ano po ang nilalaman at highlights nitong ating Executive Order number 29? Mga kababayan, dahil po sa pagtaas nitong mga infection dito sa lalawigan at dahil po nakitaan natin na may mga 22 cases na po ng Delta variant at meron pang iba, ano po, yung Alpha, Beta at yung Theta, ay talaga pong kinakailangan na pahabain po natin itong General Community Quarantine para po sa buong buwan ng September. At palagi naman po nagmi-meeting ang ating PIDOHO under sa napakasipag po nating chief, si Dr. Rachel Garcia. At nandyan din po ang ating Provincial Health Office, ano po, under Jerry Caballes. At nandyan naman po yung mga chiefs of hospital nating tatlo, Dr. Manuel Saratan, Dr. Arlie Bertuccio, at si Dr. Justine Oblipia, 10 po ng 6 na MHOs. So, nakapaloob po dyan na yung pong mga foreign travelers and domestic travelers ay bawal pa pong pumasok. Kahit po tayo ay talagang tumitingin sa negosyo ng turismo, pero ating pong binibigyan ng diin at importansya muna itong kalusugan ng ating mga kababayan. At dahil po kung kalat din naman ang infection dito sa ating lalawigan, ay mahirap din naman hong magpapasok pa tayo ng mga turista sa ngayon. Ano po? So, kailangan pong yung mga apors po na non-resident po ay kailangan na pong kumuha nung travel coordination permit. At nandyan po yung ating mga hotlines. Tumawag po kayo. Nagkakaproblema po tayo doon sa ESPAS at medyo hindi ho maayos yung pagkuha ng ESPAS sa ngayon. So ito lang pong buwan na ito ay kailangang TCP lang po ang kailangang gamitin. Ano ho? Uulitin ko po, para po makapasok yung mga non-residents na apor, ay kailangan ho na kumuha ng travel coordination permit. Kailangan po kasing meron ho kaming notice ng inyong pagdating bago pa lang kayo dumating. Para ho na monitor naming mabuti, paano ho kayo iha-handle o imo-monitor dito sa loob ng Marinduque. At alam nyo naman po na meron po tayong ganong karami lang na mga kwarto o ganong karami na pasilidad. Kaya po minomonitor yan. Ano po? Well, as usual po, yung ating mga OFWs at saka yung returning overseas Filipinos, ay yan po ay RT-PCR ang nire-require po natin. At ipapaliwanag din po yung kailangan nakatapos na po sila ng quarantine sa labas o pwede po yung mga ilang araw dito ay pwedeng gawin dito sa loob ng Marinduque. Yun hong mga other apors, ano ho, ay kailangan hong mag-antigen test. Pero kailangan din hong kumuha. Ayan po, makikita nyo yung mga numero at isulat nyo na po yan.
mag-i-stay dito, pero yung travel coordinator kuha sila para namomonitor po namin na sila ay nakapasok na po sa ating lalawigan. Ganon din po yung mga drivers ng mga door-to-door na vans. Ano po? Ang inaalaw lang po natin ay yung mga kasama dito sa mga transport cooperatives na registered po dito sa Marinduque. Yung iba po ay pinagbabawal po natin at tayo na nga po ay hinihigpitan po natin yung border control. Yan po mga drivers na yan ay kailangan pong nag-antigen test po yan at negative po. Yung certificate po nila ay valid po sa 2 linggo lang po yun. Pagkatapos po ay kukuha na po sila ng another antigen test. At sila naman po ay sinusuri din sa isang masusing medical examination. Ano ho? At nakalagay din ho doon na itong mga drivers na ito, tandaan niyo po ito, ay hindi po sila pwedeng mag-accept ng pasahero kung walang travel coordination permit. Kailangan ho na-clear muna sa office natin, dito sa team na patungkol po sa pagbigay ng TCP na darating po yan. Dahil po talaga naghihigpit po tayo at talaga naman pong tumataas ang hawahan. Yun naman pong returning residents ay ganun din po. Kailangan po kayong kumuha muna ng travel coordination permit bago ho kayo umalis. At yun din ang gagamitin nyo pagbalik. Ano po? At yun na nga po ay yung mga iba't ibang munisipyo po ay meron pa pong ibang requirements. Dito po sa mga residents natin, katulad po dito sa Buwak, ay kailangan po kayong kumuha ng barangay coordinating permit bago ho namin kayo bibigyan ng travel coordination permit dito po sa Kapitolyo. No ho? At yan po ay kasama doon sa isang executive order ni Mayor meron silang pinalabas na ganyan. So, titignan nyo po yung mga executive order na nilalabas nitong ating mga municipal governments at kayo po ay kailangan sumunod dyan. So, GCQ pa rin ho, wala pa rin ho tayong social gatherings, ano po? At yung mga birthdays, weddings po, at yung mga ibang activities, allowed din po yun. As usual po, yung ating mga masses po o mga religious gatherings, 30% lang po ng venue capacity. At dito naman sa mga business establishments po, ay inaalaw naman natin hanggang 50%. Of course, ang pinaka-importante po dito ay inauthorize po natin yung barangay officials na mag-inspeksyon ng bahay-bahay para po malaman kung sino po yung may simptomas. Ano po? At ayon po doon sa kay Yusek Epidensing ng DILG po, ay later on ay magmamass testing po tayo with the use of the rapid antigen test na ipoprovide po ng DOH o ng national government o IATF. At pag meron po dong mga simptomas ay kailangan na po nating ilagay sa isolation area para po makunan din ng RT-PCR test at malaman po ano talaga ang kondisyon ng ating mga kababayan. So ganyan po mga kababayan, I hope you understand. Ano po? Hindi po biro-biro ito. Marami na pong nawala sa atin. Ano po? At ingat po tayo talaga. At kailangan pong kontrolin itong mabilis na transmission ng Delta variant at ng ibang variants. Governor, yun din daw pong sa sa ating yung pwede silang lumabas anong oras, sa gabi, sa umaga, kasi may nagtatanong po doon sa ating Facebook account, Governor. Dito po sa Executive Order 29 at yan din naman po ay ating regulasyon ng Executive Order 28. Ay alas 8 po ng gabi hanggang alas 5 ng umaga ay meron pong curfew dyan. At dapat nasa loob po tayo ng bahay. Ano po? Well, pwera na lang po talaga kung may mga emergency mabigat, pwede nyo naman sabihin po doon sa mga
nagpapatupad sa ating pong mga PNP at mga barangay officials. Ano po? Pero yan po ang curfew at yan naman po ay may mga executive orders din po ang ibang munisipyo. Mari pong mas mahaba dyan o mas maiksi. Ano po? Pero in general po, kung wala pong ordinansya o executive order ang mayor ng munisipyo, ayan po ang ating sinusunod. Alas 8 ng gabi hanggang alas 5 po ng umaga. Governor, nagkakaroon po ng kalituhan yung ating mga kababayan dahil iba-iba daw po yung mga alituntunin o guidelines na inilalabas ng bawat bayan. Ngayon, Governor, nagpupulong po ba ang mga miyembro o kasapi ng Provincial IATF para po ma-resolve dahil medyo nahihirapan yung ating mga kababayan sa paiba-ibang direktiba? Well, nag-uusap po kami ng mga municipal mayors at yun na nga po, ay meron po silang mga iba't ibang regulasyon sa loob po nung kanilang munisipyo. At siyempre po, dahil po yung teritoryo ng isang munisipyo ay sila po yung nasusunod, so kung ano po yung regulasyon doon sa munisipyo ay yun ang dapat sundin habang nandun po kayo sa loob ng munisipyo. Ang isa lang pong nalinaw natin dyan ay yung pong mga taga-ibang bayan, kung pupunta sa isang bayan, kailangan po silang kumuha ng quarantine pass o travel permit doon po sa munisipyo kung saan po sila nakatira o residente. But generally po, under the IATF rules, ay talaga pong may karapatan yung mga munisipyo na mag-prescribe po ng kanya-kanyang executive order. Although, of course, gusto po nating maging uniform, no? Pero power po nila po kasi yung mag-prescribe. Kaya mari po talagang iba-iba po yung pinapatupad nila. Pero as much as possible ay ina-harmonize po natin o ginagawan po natin ng malinaw na implementasyon. Ito naman pong convention center natin kung saan ay pansamantala po itong gagawing COVID-19 isolation facility. Bukas na po ba ito, Governor, para sa mga maaaring maging pasyente ng COVID-19? Well, ito pong convention center ay na-decide po na gawing temporarily itong ating isolation facility dahil nga po, dahil sa mga Delta variant o ibang variants po ay talaga pong mas marami po ang madadala sa provincial hospital. So marami-rami po yung mailalagay dyan. Palagay ko po ay hanggang mga 50 po ay kayang ilulan po dyan. Ano po? Dahil ang venue capacity po niyan ay halos umaabot siguro ng mga 800 hanggang 1,000. So ganyan po yung target dyan. At para po hindi masyadong masikip doon sa bahay silungan at dyan po mas magandang i-manage at gamutin itong ating kababayan na severe to critical. Kasi po meron po tayong nirarush na mga kwarto, mga 17 po ang capacity noon. At hopefully po by end of September or early October ay magamit na rin po yun. At meron din po kami mga 6 na eskwelahan na pwedeng gumamit po ng ilang kwarto. Ano po? So ganyan po ang sistema rito. Alam niyo naman po, ang provincial hospital lang po ang dalahan ng mga severe at critical. So 6 na bayan po yan. Ang hinahandle po ay ng mga municipal health office o rural health units ay yung pong mild to moderate. Mamaya po ipapaliwanag mabuti ni Dr. Rachel Garcia yan. So, ito pong convention center po ay maluwag at marami pong mailululan. So, pansamantala po ay dyan na ilalagay yung karamihan po ng ating COVID patients. Opo. Yung pinapakita po namin na convention center, dyan po dyan po ilalagay yung mga pansamantalang ilalagay yung mga COVID-19 patient. Paglilinaw lamang po, ongoing po yung development niyan at mas maganda po at pagagandahin pa rin po ng ating pamahalaang palalawigan para mas maging komportable yung ating mga kababayan na maaaring ilagay po diyan. Dahil, Governor, di po ba may mga pasyente na po na nandun sa mga tent sa labas
At sa pakikipag-usap ko po kay Dr. Saratan, mas maganda daw po ang pagalaw diyan sa convention center. Opo, tama po yun. At talagang mas tingin namin magiging komportable po ang ating mga kababayan na nahawa sa COVID dahil maluwag po yun at lalagyan naman po natin ng mga electric fan yan at may dalawa naman pong malaking electric fan doon. No? So tingin po namin ay mas komportable po sila at marami pong CR din dyan sa ating convention center. So maganda pong desisyon ito at habang inaayos pa po natin yung mga ibang TTMF natin ay dito muna sila gagamutin. Opo. At kamakailan nga ni po ay nagsagawa po ng turnover ceremony ng mga medical supplies at equipment. Of course, sa inisyatiba po yan ni Speaker Lord Alan Velasco at sa mga sulat na ginawa din po at pamamahala ni Governor Presby, nakatanggap po tayo ng napakaraming mga medical supplies. Ano-ano po, Governor, yung mga natanggap po natin nitong nakalipas na mga araw? Well, ito pong si ating speaker na pinagmamalaki po natin ay talaga naman pong grabe ang ginawang pagtulong at marami po siyang mga nakuhang medical equipment, supplies, pati po yung vehicles. Ano po? At nito nga pong nakarang araw ay nag-turn over na po siya nitong ating mga garitong mga equipment, supplies, and ambulances. Ano po? So, dito po sa concentrators po ay meron po tayong 15 na oxygen concentrators na 5 liters po yan. At may darating pa pong 4. Ano po? At itong high flow at yan po yung mismong gumagawa ng oxygen at malaking tulong po yan dahil alam niyo naman yung nahahawa sa COVID ay talaga pong nahihirapan pong huminga. At itong additional nga pong modular tent, sinabi ko na po yan at darating po yan kasama po ng mga matrices. Ito naman po yung mga oximeters, halos po 400 po mahigit yan. Ano po? At yung pong digital thermometers, ayan, mahigit din pong 400 yan. Meron pa pong BP apparatus, halos po 900 po yan. At ito pong oximeters, meron po tayong 220 pieces na kailangan naman po yan sa pag-measure ng oxygen saturation level. Ito po ang kagandahan. Alam niyo po, nakakuha na po si speaker ng isang ambulance. Ngayon ay nakakuha pa po ng 2. Ano po? At ito po yung suporta natin sa ating mga kababayan na kailangan pong dalhin sa kabila at kailangan pong wheelchairs at isa pa pong napaka-importanting binigay naman ng DOH ay ito po yung passenger transport vehicle, isa pong Toyota van na napaka-importante po dahil po yung mga doktor natin na nakukuha ay galing po sa NCR or other mga karatig na lalawigan, palagi po natin tinatransport yan. Ano po? So maganda na po ang transport mga available sa provincial hospital. Halos palagay ko po mga 4 na po yata yung ambulansya natin ngayon dyan. At itong passenger transport vehicle, yan po yung gagamitin natin sa ating mga doctors at nurses po na pumayag po na manggaling pa sa labas po ng lalawigan ng Marinduque. So ayan po, marami pa rin pong darating na mga suporta kay Speaker Lord Alan Velasco. Maraming salamat. Pitmaster Foundation na nagkaloob ng napakaraming biyaya para sa ating lalawigan. Governor, dumako naman po tayo doon sa mga programa po ninyo ng pamahalaang panlalawigan sa atin pong mga rice farmers. Paano po makaka-avail yung mga kababayan nating mga magsasaka?
Well, alam niyo naman po kami ni Speaker ay hindi po kami tumutugo sa ating mga national agencies. Ano po? Kaya nga po dito sa Department of Agriculture at nagpapasalamat po tayo kay Secretary William Dar. Ano po? At meron pong cash assistance na darating sa ating mga rice farmers. Ano po? At ang mga eligible po dyan na beneficiary ay yung pong mga tenant na ang rice field po ay 2 hectares and below. Marami-rami po itong target na beneficiaries po natin. Mga 5,000 po yan. At eto po, napakaganda. May cash assistance po itong ating mga rice farmers. Ano po? 5,000 po yan. So, kailangan po magparehistro na po tayo mga kasama na rice farmers. Ano po? Magpa-register po kayo kaagad sa Registry System for Basic Sector in Agriculture or RSBSA. Diyan po sa mga kanya-kanyang munisipyo po yan sa Municipal Agriculture Office. Ano po? Parehistro na po kayo kaagad. Ang mga kailangan po mga kababayan ay itong tax declaration o land title. Ano po? Magdala ng ID picture at saka isang valid na government ID at saka yung application form ay pirmahan nyo po at i-accomplish. At yun na nga po ang requirement. Kailangan pong makita na 2 hectares and below yung inyong sinasaka. No? At may barangay certification po na proof of tenancy. Ano po? So, yan po ang ating ginagawa dyan sa mga rice farmers. At meron din po tayong ginagawang Presby with Love na loan. Ano po? Para sa kababaihan naman po ito. At ang nag-i-implement po nito ay ang ating Provincial Employment Services Office. Under po kay Hepe Alma Timtima. Napakasipag po niyan at umani na po tayo ng National Award. Ano po? Dahil po dito sa ating peso office. At yun nga po, ang loanable amount po ay 5,000 po yan. At ang grupo po ay group of 5 women. Kailangan po ay 18 years old po and above. Pwede na po yun. Ang purpose po ay yung ating pagninegosyo o yung pag-uumpisa po at parang kapital po sa mga gusto magnegosyo. Well, of course, nandiyan po yung Presby Cares. Ano po? At ito po yung isang programa na ating binibigay na financial assistance. No po? Ito po yung in partnership with the marami na po tayong checking na ipamahagi. Halos 5,000 na po at marami pa pong darating. Pero po dito sa Presby Cares, ano po? Ay maganda po ito at mas malaki po yung makukuha yung loan dito. At yun na nga po, kung hindi po kayo registered sa BIR, ay hanggang 250,000 po ay pwede makakuha po ng loan. Ano po? Diyan sa SB Corporation. Kaya marami na pong tumatawag. Presby Cares po yung programa natin. Hindi lang po 5,000 to sa lab loan na binibigay. Yan po kahit 250,000. Or aabot pa po kahit 1 million or 2 million po yan. At nagpo-proseso na po tayo ngayon yan. At marami na po nag-a-apply. So, yung mga nagninegosyo po, ito yung panahon na magpalakas po tayo ng ating mga negosyo para po pag nawala po yung COVID ay talaga pong aasenso na po itong ating mga negosyo. Ano po? At meron din po tayong sinasabi dyan, yung ating pong mga benefits po dito sa itong Coconut Levy and Industry Development Act. Ano po? Kaya po sabi ko sa inyo, magparehistro na po kayo bilang coconut farmer. At kailangan magparehistro po kayo sa Philippine Coconut Authority. So, ang dami pong assistance na binibigay pag registered na po kayo. So, katulad po yung fertilizer po, nagbibigay po kami yan. Nakaka 1,900 na po ang nabigyan yan. Ano po? May mga cash incentives pa po yan. Marami po eh. May mga scholarship at marami na po nabigyan. Ano po? So,
Yung pong mga owners ng 5 hectares and below, kung kayo ang nagtatanim diyan sa lupa nyo, yun pwede ho kayong i-consider na rice farmer. O yung pong mga tenant, ano po, ay pwede po yan. So, ano po yung mga requirements? Ano po? Kailangan pong mag-submit ng tax declaration at yung title or yung additional po, yung government ID. Ano po? Kailangan po na i-submit yan. Tapos po, kung hindi po kayo may-ari, kailangan yung kunin doon sa may-ari ng lupa yung pong authorization na kayo po ay nagsasaka doon at may certification po yung barangay kagawad, yung pong sa Committee on Agriculture at barangay captain. So ang registration po ay diretso sa Philippine Coconut Authority. Ang office po niyan ay sa Tabi, Buwak. Ano po? So ayan po. At marami pa po tayong programa at mga benepisyo na pinamimigay. Ay, marami po talagang tulong ang ating Governor Presby, kasama po si Speaker Lord Alan Velasco. Yung pong fertilizer po ay nagbigay na po tayo, 2,919 bags ng fertilizer po yan. Nakapagbigay na po tayo ng 220 goats. Ano po? So ayan po. Napakadami po talaga ng ating patuloy na pinamimigay na ayuda at mga benepisyo. So, gawin lang po natin yung mga requirements at patuloy po yan ng tulong mula sa ating provincial government at kay Speaker Lord Alan Velasco. Opo. Mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga magsasaka nating mga kababayan, importante po na mag-rehistro kayo doon. Otherwise, hindi po kayo makakatanggap noong mga benepisyo po o mga intervention na binibigay po ng Philippine Coconut Authority, na ating pamahalaang panlalawigan, at ng Department of Agriculture. So, makipag-ugnayan po kayo, mga kababayan, lalo-lalo na yung mga kababayan nating mga magsasaka, dyan po sa Municipal Agriculture Office o yung MAW. Hanapin nyo po sila dahil tutulungan at i-assist po kayo kung papaano po magrehistro. Governor, maliban po doon sa mga binanggit nyo na programa na nakaka-overwhelmed dahil napakarami, ano-ano pa po yung iba pang mga programa ng pamahalaang panlalawigan maliban po doon sa PGM, SureAid at saka sa Dole Tupad? Meron pa po ba? Opo, marami po ang talagang darating. Ano po, katulad nga po niyang squash seeds. Ano po, meron na po kaming pamimigay dyan. Yung pong glutinous corn ay mamamahagi po tayo niyaan. Yung pong grafted na cacao seedlings, marami po yan. At yung may gusto po niyan ay magsabi po sa ating MAW, katulad ng nabanggit ni ating kapatid Romy Mataak, ano po, magparehistro lang po at magsabi at kayo po ay mabibigyan. Ano po? At yung native pigs po ay mamimigay din po tayo. Marami-rami po yan. Native chicken, yung ating pong goat, meron po tayo dyan. At inaayos na rin po yung procurement ng baka at kalabaw. Ano po? So, tuloy-tuloy po ito. At ang mas maganda po, mga kababayan, malapit na po nang dumating yung ating Dole Tupad na naman. So, halos 22,000 na po ang nabigyan nitong Dole Tupad. Ano po? Sa tulong po ng ating magaling na speaker, Lord Alan Velasco, at kay Secretary Silvestre Bebot Bello. Ano po? At may darating pa pong mga 95 million po yan. At nire-ready na po yan, mga kababayan. So, marami pa po tayong matutulungan ng mga kababayan. At ang balita ko po ay may additional pang 100 million yan bago matapos ang itong ating 2021. Ano po? So patuloy po ang pagtulong natin at kailangan po naman ng matulungan ng ating mga kababayan sa panahong ito. At wala pong tigil yan at magsabi lang po kayo at nandyan po si Governor Presby at si Speaker Lord Alan Velasco. Alright, so maraming salamat po dahil napakarami talaga at nag-uumapaw ang mga proyekto at mga programa ng atin pong pamahalaang panlalawigan. Mga kababayan, pag-uusapan pa po naman natin yung may kaugnayan sa COVID-19 dahil kapiling po natin si Dr. Rowena Rachel Garcia, ang atin pong PEDOHO officer dito po sa ating show ngayon araw at sa amin pong pagbabalik. Umantabay lamang po kayo
dahil may mahalaga pong announcement o paalala sa inyo ang Department of Health. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! At muli po tayong nagbabalik mga kababayan sa ating pong programang Press B with Love. At kagaya po ng aming sinabi sa inyo mga kababayan ay makapiling po natin ngayon dito po sa ating live na programa ang atin pong DOH officer dito po sa ating lalawigan, si Dr. Rowena Rachel Garcia. Doc, welcome pong muli. Medyo nagiging palagi po kayong nagiging kabahagi namin. Favorite po kayo ni Governor. Doktora, bati po sa ating mga kababayan. Sa ating mga nanonood at sa mga nakikinig sa kanilang radyo, magandang araw po sa ating lahat. Pagkakataon din po kasi namin na ipaalam sa ating mga kababayan dito sa Marinduque yung mga ginagawa at dapat nating gawin para malabanan natin ang COVID-19. Lalo ngayon, kasi nga kanina sinabi ni Governor, meron na tayong Delta variant sa probinsya. Opo. Speaking of Delta variant, at may mga naririnig po tayong iba't ibang mga variants of concerns. Ano-ano po ba yung mga pagkakaiba po nitong Alpha, Beta, at Delta, tas meron pa pong Theta at Lambda, Doktora? Kasi nung umpisa natin, tawag lang natin sa kanya SARS-CoV-19. Pero itong mga nakaraang panahon, meron po kasi mga nag-develop ng mga bagong variant na sinasabi natin na mas mabilis makahawa o kaya naman
mas grabe pagka tumama sa iyo, mas madaling mag-moderate to severe yung mga nararamdaman ng ating mga pasyente, lalo na doon sa tinatawag nating vulnerable groups, yung mga senior citizens natin at saka yung ating mga kliyente na meron silang comorbidities o nararamdaman like yung hypertension, yung diabetes, at pumupunta na rin nga doon sa ngayon, meron ng mga bata na nagkakaroon po ng COVID-19. So pag sinabi mong alpha, beta, yung meron pang theta, ang kinakatakutan ngayon ay yung Delta variant. Bakit? Kasi to na pinakita na more than mga about 60% kaya niyang makahawa. Meaning, halimbawa, merong 10, pwedeng ang tsansa nung 10, 6 sa kanila ay magkaroon ng Delta variant. At ang nakakalungkot pa dito, madali silang magkaroon ng simptomas at yung simptomas po ay dumadating pa nga dun sa moderate to severe na kailangan mong dalhin sa ating mga ospital. Kung makikita niyo po ngayon, dumadami nga po yung kaso natin ng Delta, dumadami rin po yung mga kaso na kailangan dalhin natin sa ating ospital. So yun po yung nakakalungkot ngayon sa ating probinsya. Dumadami po ang kaso natin at dahil nga kay Delta, marami rin po ang nangangailangan ng hospitalization. Opo. Governor, meron po kayong gustong ipaabot o katanungan kay Dr. Rachel? Well, Doktora, talagang medyo nakaka-alarma tong Delta, no ha? So, ano ba talaga yung kailangang gawin itong ating mga kababayan? At nakikita natin, pataas pa rin ng pataas itong hawahan, ano ha? Parang may mga rason bakit ganyan pa rin ang pagdami. Nakaka-alarma rin talaga. Well, aside from the fact na talaga yung Delta ay mabilis makahawa, no ha? Pero ano ba yung nakikita mong mga problema? Bakit ganyan pa rin ang pagtaas? Kasi po nga, Governor, no, lahat naman po ginagawa ng ating mga municipal government at ng ating probinsya. Ang kailangan lang po sundin yung mga alituntunin katulad nung sana wag na munang lumabas ng bahay yung mga senior citizen natin. Yung mga wala namang importanteng gagawin sa labas. Ang mga bata, makikita mo rin sa ating paligid, lumalabas pa rin po. Ang nangyayari po, pag may nakitang mga otoridad, nakatago. Kaya lang, pag talikod ng mga otoridad, ayan, labasan na naman. Meron kayong mga sinabi kanina, bawal muna mga social gathering, kasi sabi nga natin, sandaling-sandali lang po, in a matter of seconds, pwede kang mahawahan, katulad ng mga kasalan, birthdayan. Alam naman natin, pagka medyo okay na, natatanggal yung maskara, yung mask, so hindi sila sumusunod. So mangyari po sana, yung ating mga kababayan, sumunod po sa mga alituntunin. Ang isa pa, Governor, yung pagbabakuna. Medyo mababa pa po yung ating accomplishment for vaccination. Kailangan natin makuha yung tinatawag na herd immunity as fast as we can kasi andito na si Delta. Matutulungan lang natin ang ating mga kababayan, yung ating mga mahal sa buhay, kung tayo mismo kukusa ng pumunta sa ating mga vaccination site. Pag sinabing kayo na ang kasunod, mangyaring pumunta po na sa ating vaccination site. Lalo sa ating mga seniors. Medyo mababa pa, Governor, yung number of seniors na nababakunahan. Meron nga po nagtanong sa akin, pwede na ba ako magpabakuna? Ang tagal na po namin kayong hinahanap at senior po siya. Ngayon lang niya sinabing magpapabakuna na siya. Kailan pa po tayo nagbabakuna ng seniors? Next po, sa community naman, yung iba kasi, pagka may nararamdaman, tinatago, Governor. Ayaw nilang ipaalam na meron silang nararamdaman. Na to the point na pag hindi na nila kaya, saka lang pupunta sa mga otoridad, sa health authorities natin at pupunta sa ospital. Kung kailan pa, grabe na sila, mahirap habulin na nagre-result ng kanilang pagpanaw. Ayaw natin mamatayan ng pasyente sa ating mga ospital. Kaya lang po, nandun pa rin sa ating mga kababayan nakasalalay yung
ikabubuti nila. Kaya po sana kung may nararamdaman kayo, mangyari, magsabi kagad kayo, pumunta sa ating mga rural health units at sila po'y titignan kayo at gagawin yung karampatang paglunas sa inyong mga nararamdaman. Kanina po, nag-meeting po ang mga municipal health officers kasama po yung ating mga chief of hospitals. Pinag-usapan paano natin i-handle ang Delta variant cases natin sa probinsya. Sila po, lahat, pati oxygen supply, mga gamot, kung paano gagawin, mapaparami natin yung mga barangay isolation units, yung ating mga TTMF. Kaya lang po, siyempre, nakasalalay pa rin po yung ating mga kababayan na sundin yung dapat para matigil natin yung paglaganap ng COVID-19. So, nag-meeting din po ng isang araw ang ating governor with DOH Central Office, ang aming regional office. Kasama po ang regional office ng Bicol, ng Calabar Zone. Kasi po, kailangan natin ayusin, i-improve yung ating hospital facility. Alam po namin, hindi madali. Pero nag-uumpisa po tayo ayusin ang ating Marinduque Provincial Hospital na maging level 2, ang ating Santa Cruz District Hospital at sana po ang Torres Municipal Hospital na gawing level 1. Ito po ang recommendation ng DOH at tinanggap po ng ating governor. At sana po governor ang recommendation ng DOH, aayusin natin yung ospital. At ang ating mga rural health units, pati mga barangay health station na pag-usapan din po dito. So pagtutulungan po natin. So, yan po. Maraming salamat. Doktora. Doktora, ito pong ating lalawigan ay inilagay sa alert level number 4. Ano po ang ibig sabihin nito? Pag sinabi mo kasing alert level 4, pero Sir Myong, ngayon po ay alert level 3 na tayo, ang province. Pag sinabi mo kasing alert level 4, tinitingnan po dito, may mga criteria or indicators, tinitingnan po ito doon sa tinatawag naming ADAR, yung growth rate, at yung paggamit ng mga COVID-dedicated beds. Meaning, naaabot na natin yung mga puntos na kailangan tayong gumawa ng mas maigting na mga pamamaraan para matigil natin yung paglaganap ng COVID. So meron, ulitin ko, may 3 criteria, yung growth rate, yung ADAR, at yung COVID beds. At may karampatan siyang mga pagkilos para matugunan natin yung alertong yon. So alert level 3 ngayon ang province. And tumataas din po yung bilang noong may mga nung tinamaan ng Delta variant. Gaano po ba katagal ang kailangang hintayin bago malaman kung ang isang COVID-19 patient ay mayroong o tinamaan ng sinasabi na variants of concerns? So yung sa variant of concern, kasi sa signs and symptoms o sa mga nararamdaman, pare-pareho halos lang sila. Kaya lang, pag sinabi mo na nga nung mga bagong variants, mas mabilis mahawa, mas madali mo makikita sa isang komunidad dahil tinatawag namin nagka-clustering o dumadami ang kaso doon at mabilis yung pagtaas ng kaso. Sa signs and symptoms naman, sabi ko kanina, mas mabilis. Kaya lang, ulitin ko, si Delta variant, mas madaling mag-moderate to severe ang kaso na kailangan mong dalhin sa ospital or kailangan ng hospitalization. Kayo, Governor, meron po kayong gustong iparating? Dr. Rachel, na-mention mo yung pagbaba nung status natin from level 4 to level 3. Pero medyo tinitignan ko yung mga resulta na iniintay pa natin at marami-rami pa rin, halos mga mahigit 300 or something. May mention kayong ADAR, di ba? Yung parang average daily attack rate, yung mga ganyan. Pero hindi natin malaman talaga kung ano yung sitwasyon na
ilang numero talaga yung infected kung hindi natin makuha kaagad yung mabilis na resulta. So, ang tingin ko ho dyan, kahit na maring iba na ba tayo sa level 3, sasabihin ko sa ating mga kababayan ay hindi ho sa akin talaga malaking improvement ito so far. Kasi nga ho, alert level 3 pa rin. Kaya ho yung Delta variant ho ay mabilis makahawa. Ano ho? At lagi po nating iisipin na yun nga, lahat ng kausap natin ay carrier. At isipin na rin natin na carrier ng Delta variant. At alam nyo po mga kababayan, at matatanong din natin si Dr. Rachel dyan. Tama ho yung kanyang pananaw na yung unvaccinated ho, ang mga 80% ho ang namatay dito sa atin. So talaga ho mga kababayan, itong bakuna ay importante. Magpabakuna na po tayo, lalo po itong mga senior citizen. Halos ho mga 65% pa po ang talagang kailangan bakunahan dito sa ating mga senior citizen. Ano ho? Malayo pa po. Kaya nga po iniisip ko na talagang alam mabuti sa mga ating mga senior citizens sa bawat barangay na talagang nandyan na yung magbabakuna, lumabas na, pumunta na, yung mga barangay officials ho ay sunduin na itong ating mga senior citizens. Tapos ho ay yung mga barangay officials ho ay hinihingan ko po ng tulong na magbandilyo at i-announce po na ayan na po yung magbabakuna, halikan na po at magpabakuna na. At gagawa po ang provincial government ng tulong dyan kung kailangan pong sunduin pa nga po yung ating mga senior citizens at saka yung pong may mga sakit po, may comorbidities, yan din po. Halos mga 60-65% po yan. Kailangan pa rin po yung natitira ay magpabakuna. Ano po? So ayan po, Dr. Rachel, talagang importante itong pagbabakuna. At palagi naman kaming humihingi sa DOH. Ano ba yung nakikita mong tulong pandarating sa patungkol sa dami ng bakunang darating? Governor, bali po, tinitignan po ngayon kung gaano kabilis tayo magbakuna. Una, sabi kanina, nakapagpadala dito ng 10,000 doses ng Sinopharm at 14,000 na Sinovac. So, tinitingnan po ng DOH nasaan na yung level ng ating paggamit ng bakuna at sunod-sunod po yung pagdating ng ating bakuna. Hindi naman po natin kaagad mabuhos araw ng Department of Health, gaano kadami ang nababakunahan natin, ilan pa yung bakuna na meron tayo, at pagka nakikita nilang kaya na ulit magpadala, nagpapadala po ang Department of Health. Sabi po ni Director Baquilod, magdadagdag po ng mga vaccinators sa ating probinsya. Magbibigay po sila ng mga karagdagang pondo para makapag-hire tayo ng nurses at mga midwives. So sana po yung ating mga kasamahan na mga nurses and mga midwives, lumabas po kayo dyan, mga walang ginagawa, tulungan nyo po kaming magbakuna dahil ito po yung isa sa mga magagandang dapat nating bilisan o gawain na dapat nating bilisan para makatulong po na mabawasan natin yung nagkakasakit sa ating bayan dahil sa COVID-19. May naririnig din nga kami, and sabi daw, bakit pa ako magpapabakuna, magkakaroon din naman ako ng COVID. So, bakit tayo nga ba nagpapabakuna? Doon sa pagpapabakuna, although ngayon hindi natin mag-guarantee na hindi ka magkakaroon ng COVID-19 pag nabakunahan ka, pero ang sinasabi po sa mga pag-aaral, na kapag ikaw ay naka-complete dose, kung kailangan mo ng 2 doses, hindi ka magkakaroon ng mas grabing sakit kapag ikaw ay tinamaan ng COVID. So sana po, huwag natin pakinggan yung mga maling information, aralin natin, magtanong tayo dun sa mga otoridad or health authorities na siyang magbibigay sa atin ng tamang kaalaman tungkol sa pagbabakuna
sa COVID-19. And Dr. Rachel, ano po ba yung mga standard quarantine period ng isang positibo sa COVID-19? Kasi mayroon pong mga bayan na mas mahaba ang ipinatutupad na quarantine period. Bakit iba-iba po? Meron talagang pagkakaiba. Sa standard kasi, dapat at least 14 days, ikaw ay ika-quarantine kapag ikaw ay positibo sa COVID-19. Ngayon naman, within that 14 days, halimbawa, 11th day ng iyong quarantine, inuubo ka pa rin. Meron ka pa ring sipon o dadayariya ka, talagang dadagdagan pa ang quarantine mo kasi hindi pa nare-resolve yung mga nararamdaman mo. So ang pamantayan sa pag-quarantine ay depende sa may katawan doon sa paglaban din niya sa COVID-19. So hindi automatic na sinabing at least 14 days tapos ka na. Titignan ka pa rin ng ating mga health authorities para masigurado nating recovered ka na as COVID-19 patients. Opo. Kapag ang isa po ba ang isang pasyente, doktora, ay nagpositibo sa COVID-19, siya po ba'y automatic na ititest para naman sa genome sequencing para maalaman kung siya ay nagtataglay ng iba't ibang mga variant o isa sa mga variant? Ganito to, Sir Myong. Doon sa patient information na pina-fill upan, hindi lang kasi porque nabigyan, ulit. Bali, para ma-genome sequencing ka muna, kailangan kasi yung sinubmit na specimen at nagresulta ng positive ka sa COVID, tinitignan yung CT threshold. So, titignan doon kung mababa, saka lang po ito i-genome sequencing. Kaya lang, para makuha mo yung result ng genome sequencing, kailangan mo ng mga isang buwan. Alam naman po natin na iisa lang po yung gumagawa ng genome sequencing. Beside po dun sa CT value, yung po ang tinitignan kung merong mga clustering doon sa barangay na galing yung specimen. But again, hindi po lahat ng ating mga RT-PCR testing na sinubmit ay i-genome sequencing, Sir Myong. Ayun. So, medyo nagiging challenging para sa ating doktora. Kasi tumataas po dahil sa tagal, talagang dumarami po yung kaso natin ng COVID-19. At yung iba hindi rin natin ma-identify pa kung yung mga yon ay posible o pwede na mapabilang doon sa genome sequencing process. Yes po. So ganito po ang ginawa ng ating governor at pinag-agrihan ng ating mga health authorities from the chief of hospitals at mga municipal health officers at mga mayors nung meeting po nung last Tuesday. Ang sabi natin, dahil ang dami nating Delta variants at 5 bayan na ang merong positive for Delta, pinag-agrihan po dun sa meeting na pinatawag ni Governor na ititreat natin ngayon lahat ng mga kaso natin as Delta variant. Bakit? Magmamatter po kasi dun yung aksyon ng ating mga municipal health officers, ng ating local government unit sa pag-aksyon at the community level. So pag sinabi nating Delta variant, kailangan aggressive tayo, i-quarantine, i-isolate yung mga Delta variants natin at yung mga first, second, and third generation contacts dapat pong ma-identify. Yun nga po yung minsan din ang nakakalungkot. Kasi po yung iba pong mga index natin na cases, hindi sila nagsasabi ng totoo sino yung nakahalubilo nila. Kaya po may nakakalagpas o nakakaalpas na mga dapat maka-quarantine at the same time, ma-RT-PCR swab sila. So, sana po nga yung kooperasyon ng ating mga suspected and probable, tumulong po kayo, wag na kayong magtago o kaya magsabi kayo ng totoo. Hindi naman ito para sa iyo lang, ito'y para sa mga mahal natin sa buhay at yung mga kababayan natin na island province na nga po tayo, hirap na tayong ilipat sa kabila yung mga mahal natin sa buhay. Tumulong po tayo. Hindi po ito kaya ng isa lang
kailangan po natin ng kooperasyon ng lahat. Okay. So, ito pong mga bakuna na dumarating naman po sa atin, paano po ba ito ipinamamahagi sa bawat bayan? Ano po yung distribution ng mga bawat munisipalidad, Doktora? Sa ngayon, pinaprioritize ng ating Provincial Health Officer na bigyan muna yung matataas ang kaso. Kasi kailangan nga po, sabi ko kanina, maging aggressive tayo sa pagbabakuna para malabanan natin yung transmission ng COVID-19. So, bali ngayon, ipaprioritize ang Santa Cruz, no? Ang Municipality of Santa Cruz, at sa kanila po yung maraming kaso, ang Torrijos, pero hindi naman po madedehado yung ibang munisipyo natin. At tuloy-tuloy po ang pagdating ng bakuna sa atin probinsya. Opo. At sa kasalukuyan, gaano na po karami yung may mga available vaccine pa po ba sa ating lalawigan? Bali ngayon po, ibinabakuna yung Sinovac na 14,000 first dose. Meron na po yung pang second dose at yung Sinopharm na 10,000 doses. Meron pa rin pong natitira na mga pang second doses ng AstraZeneca. Alright. Governor, meron po kayong nais pang ipaabot? Alam niyo po natin mga kababayan na talagang mabigat po ang sitwasyon. Ano po? So, yung nga po, i-treat natin lahat na carrier at itong carrier na ito ay may dala ng Delta variant. Kami po ni Speaker ay hindi hindi po tayo tumitigil ng pagkuha ng mga kailangan po nating equipment, mga supplies, at yung pong mga transport vehicles, patuloy po yan. So yung bakuna rin po ay talaga pong pinapadami natin yung supply. Actually nga po ay pinag-aaralan po namin na kung makakakuha po tayo ng ultra cold storage para po doon sa Pfizer na talaga pong maraming darating, halos 40 million po yan. At kailangan po natin talagang ma-avail yung mga darating na supply. Meron po yung darating na yatang 18 million ng Moderna at Sinovac pa rin, mga 10 million. Yan po itong 4 na buwan na darating. So, wala po kaming tigil, pero alam niyo po itong laban na ito ay talagang kayo lamang ang makakahanap ng solusyon dito. Ano po? Of course, yung bakuna ay malaki ang proteksyon, pero kung pabaya po tayo at hindi sumusunod at talaga pong ayaw tayo magsabi ng simptomas, may tatagalan po pa tayo para matapos itong laban sa COVID-19. So, sumunod po tayo, makisama po tayo at ito naman po ay para sa inyo at marami na po tayong nalagas, iwasan na po natin na marami pang pumanaw. Ano po? So, ganyan lang po, tumulong at matatapos din po natin itong laban na ito. True enough. Dahil po dyan, meron pong mahalagang nais ipaabot sa inyo. Okay. So, Doktora, baka meron pa po kayong mga mahalagang mensahe para sa ating mga kababayan bago tuluyan po namin kayong bitawan sa ating programa ngayong araw. Ganun po ulit, uulitin natin, importante na magpabakuna tayo. Andyan po ang ating mga vaccination sites sa ating mga munisipyo. Ang ating mga barangay officials ay hingan natin ng tulong para makarating tayo sa vaccination sites. Sayang po yung pagkakataon na mabigyan tayo ng bakuna. Katulad ng sabi kanina, marami dun sa namamatay, wala po talaga silang bakuna. So, importante pong magpabakuna. Pangalawa, sana po yung mga may nararamdaman ay pumunta sa ating mga rural health units para kayo matignan at mabigyan po kayo ng karampatang pag-aalaga at nang matapos na natin yung inyong mga hinaing, matulungan kayo. Katulad ulit kanina, ulitin ko, nag-usap-usap ang mga municipal health officers, paano natin gagawin na magamot o mabigyan ng lunas yung mga nararamdaman ng ating mga kababayan. At ang pangatlo, sumunod po tayo sa minimum health standards. Sumunod po tayo doon sa executive order na binigay ni Governor. Sumunod po tayo doon sa mga executive order at mga ordinansa na ginawa ng ating mga municipal mayors. Konting tiis po para natin magawa yung dapat para matigil natin ang
COVID-19, lalo ang Delta variant na mag-transmit o kumalat sa ating bayan. Again, sa amin ay mag-face mask, mag-face shield, mag-hand washing, dumistansya ng 1 metro, at alamin natin yung tamang kaalaman tungkol sa COVID-19. Huwag po tayong makinig doon sa mga false information na nilalaganap ng mga ibang tao. Pumunta tayo sa mga health care workers na nakakaintindi kung ano ang dapat nating malaman. Yun lamang po, magandang araw po sa ating lahat. Once again, thank you so much, Dr. Rachel Garcia, sa palagiang pagbibigay po sa amin ng oras. At kung ang pag-uusapan din lamang po ay ang pag-intindi at pagmamahal sa ating mga kababayan, hindi po matatawaran ang ginagawang sakripisyo din ni Speaker Lord Alan Velasco. At meron po siyang mahalagang mensahe at nais pong ipaabot sa ating mga kababayan. Panuurin po natin ito. The heart of the country na exert its drug-free practice pa. At kung meron man naman mag-prevent, lahat tayo nag-hold. Kaya nga po sila ang number 1 in crime free. Palakpakan po yung natin. True enough, today is National Heroes Day, and I would like to again thank not only the police or PNP, but also our frontliners, ang ating mga health workers. Alam na po natin ang pinaka-number 1 na pinakato natin ngayon ay ang the victor ng COVID-19 virus. And of course, hindi natin masusugpo, hindi natin matatalo, hindi natin mapipigilan ang spread kung hindi po naandyan ang buong tulong ng tulong ng health workers, but also ng ating mga kasamahan sa PNP. To the fine art of Attorney Carol Goodmaster, natagdagan po tayo ng 2 ambulansya pa. Pangkawalan po. And after that, nakahina rin naman po tayo sa DOH. Kaya nagkaroon na po tayo ngayon ng isang passenger transport vehicle na binigay naman ng DOH na hinihingi po last week. Nakakatuwa, ang bilis-bilis rin ng DOH para sa Attorney Carol, isang hingit, bigay tagay. And then OCD also gave us a lot of donations. So, through donations na pinanghingi po natin, we were able to get 20 oxygen concentrators. Nandiyan na po siya. 15 5 liters and 10 liters. And then we have high cannula machines. Tama ba yan? Cannula. Cannula. Okay. High cannula machines, 8. And then we have PPEs, mga gloves, mga modular tents para sa mga itapayin natin mga isolation centers. Totaling 600. Yan, 600 modular tents, 600 mattresses. And also, napag-isipan na po namin na
to give each and every barangay ang ating mga DHW ng mga oximeters, ng mga thermal scanners, ng mga BD apparatus. And also we have wheelchairs to them. Pati sila Attorney Carol also gave wheelchairs. Tama. So, yung nga sinasabi po, dito po sa laban natin sa pandemya, kinakailangan po talaga magtulong-tulong po tayo lahat. This is the time when everyone must come together to be able to defeat itong COVID-19. Napakahirap. It's really hard. Pero, basta sama-sama tayo, kaya natin matalo ito. So, again, my heartfelt thanks, the province thanks, Pitmaster, sa kanilang mga donations dito po sa province. So, again, maraming salamat at isang magandang hapon po. Thank you. Maraming salamat din po, Speaker Lord Alan Velasco at sa Pilipinong May Puso Foundation kay Mrs. Owen Velasco sa palagi ang pagtutok sa sitwasyon dito sa ating lalawigan. At mga kababayan, by the way, maraming salamat din po kay Attorney Joselia Baghani na palagi ang nagpapadala sa atin ng mga mahalagang impormasyon hinggil naman po sa mga ginagawa ng Office of the Speaker. At mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating Press Be With Love ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagtutok. Governor, meron pa po kayong mensahe? Mag-ingat po tayo. God bless po tayong lahat. Opo. Alright, so maraming salamat once again kay Dr. Rowena Rachel Garcia ng Provincial DOH, ang ating Provincial DOH Officer. Sa lahat po ng aming mga nakatuwang naging kabahagi dito sa ating programa, magkakitaan at magkarinigan din po muli tayo sa susunod nating programa sa Press Be With Love sa kaparehas na oras sa timpilan. Muli po ako po si Romeo Matac Jr. nagsasabing mabuhay ang Marinduqueño saan mang panig ng mundo. God bless and stay healthy. Kamusta po kayo mga minamahal kong kababayan? Ito po ang inyong lingkod, Governor Presby Velasco. Inaanyayahan ko po kayong manood at sumubaybay sa ating programa, Presby with Love. Kasama ko po dito si Speaker Lord Alan Velasco, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak. Atin pong tatalakayin at bibigyan linaw ang mga isyong napapanahon kaugnay po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at suwestyon